Gold day, everyone. Ngayon, dito sa video, I will teach you how to use the risk management planner na ginagamit natin. Okay, we have three sheets here. Dito, one risk calibrator, the risk management plan, and yung dynamic risk planning. So, unahin natin yung risk calibrator kung paano ba to gamitin. Okay, ang mga pwede nyo lang palitan na values dito is yung mga nakakulay dilaw. Ito. Okay. So, sample, mag-input tayo ng capital. The account capital would be 10,000. Yan. Then, mag-decide tayo kung ilan yung i-risk natin. Sample, 1% risk per trade tayo. Then, the risk reward. So, it should not be less than 1. So, kaya 1.1. So, ano ba yung ibig sabihin ng 1.1 na risk? So, if you risk sa $10,000, 1%, that's $100. So, kung mananalo ka, you will win $110. So, tingnan natin dito ha. So, ito yung loss. So, you lost $100. So, pag pinalitan natin ng win yan, you should win 110. So, 1.1 yung risk-reward ratio nun. So, if you like, 1.2, ano, 1.2, so 120. You're risking 100 to gain 120. So, ganun lang yun. And then, pwede nyo nang i-calibrate kung ano, kasi yung distribution ng win tsaka loss natin is random pag sa market tayo. So, kayo na bahala. Sample, anuhin nyo na losing streak ka for 4 consecutive trades and then nagwin ka naman ng dalawa, then loss again, then loss, then win, loss, win. So, ano mo lang to, i-random mo lang siya. No? And you'll see at least makalibrate mo yung kahit na ito, win rate natin is 55%. So, ito total niya agad to, yung win rate mo. And then the losses would be 9. The total trades is 20. So, 20 trades. So, sample, nagwa 1 trade ka lang per day. Sa isang buwan, you have 20 trades. So, you win 11 trades and you lose 9. So, kahit na 55% lang yung win rate mo, you still end the month in a positive. Kahit na mag-losing streak ka ng 4 na araw. Diba? 4 na araw, losing streak. Then you win. So, sample, isang linggo talaga losing streak. So, that's losing streak na isang linggo. Then, kung sample, babawiin mo naman. No? Isang linggo ka ring winning streak. Then, lose na naman, win. Yan. So, random distribution. Or papalitan mo ng like, talo ka dito. So, 50% win rate, panalo ka pa rin. Diba? So, if less than 50% win rate dun na tayo matatalo. No? So, 9,968 na lang. But, yun nga, yung purpose ng calibrator is that anticipate mo, like, if I lose this week, no, 5 sunod na trades na talo, would I be masunog or makakabawi pa kaya ako? So, yun, dito, makakalibrate mo yung risk mo. When you go on a risk reward na 1:1, so mahihirapan ka pag 50% win rate mo. Diba? Mahihirapan ka na. So, I recommend 1.2% na win risk reward ratio para at least 50% yung win rate mo, that's makakabawi ka pa rin. Diba? So, sample dito naman tayo sa risk management plan. So, I hope nakita nyo yung paano yung risk calibrator. So, pang-calibrate lang to nung risk mo. So, sa 20 trade sample, lose streak 10 losing streaks, no? So, yun, 10 days ka ng losing, hindi ka pa rin masusunog niyan. And then you win and win and win. So, 50% win rate yan. So, sample na loss ka pa rin dito. Konti lang yung konti lang talaga yung naging panalo mo. And paano mo siya so kung papalit ka ng ng risk reward ratio, so you can eventually makikita mo dito, the higher the win ratio, yan,
1.8. So, kung 2 na yun, 1 is to 2, doon ka makabawi sa 35% na win rate. So, napakababa. Now, but the risk to reward ratio is 1 is to 2. Masyadong mahirap yun i-achieve. No? So, this 1.5 tayo. Yan. So, mga realistic na risk reward ratio is 1.2 to 1.3 kasi magko-close at magko-close ka ng trade mo. Right? So, if 35% yun, ha, win rate. Masyado mababa yung win rate na yun. Palitan mo na yung strategy mo kung ganun. Right? So, ganun lang naman sa risk calibrator. So, punta tayo sa risk management plan. So, the risk management plan, may nakalagay dito month. Same pa rin, no? Same pa rin. The yellow colored cells, yun lang pwede mong palitan. Okay? So, dito sa risk management plan, yung nakita mo dito sa, sa baba, the worst case scenario, hindi mo to mapapalitan talaga. This is the worst case scenario na mangyayari sa linggo na yan if, depending on the risk. Ang nilagay ko dito sa worst case scenario is that 2% risk lang kasi the maximum you should risk per day should be 2%. Higher than 2%, hindi na maganda sa psychology nyo yun. So, lagi nyo tandaan, yung risk planner na ito, it limits yung risk na i-input nyo. 2% lang nilagay ko dito. Di ba? Na yung nakalagay dyan. Risk should not exceed 2% per day. So, hindi mo masaset na 3. Na mag-ano na yan, mag-error na yan. So, you should risk 2% maximum. So, dito sa baba, nilagay ko na yung maximum. So, sample, meron kang prop firm na 5,000. And then, anong week na ngayon? Like, this is the second, I think. Second week nung, March. Okay, third week ng March. So, lagyan natin dito, third week. So, you have 5,000. Kasimula pa lang. Okay, your starting balance is 5,000. So, simulated lang to. Daily performance mo. So, nung Monday, you risk 1% with the risk reward of 1.2. So, win or loss. So, magiging, $50 yung magiging win or loss mo. So, example, sa Tuesday, anticipate mo na lang, win ako dyan. Wednesday talo, Thursday talo na naman. So, ilang kaya yung magiging ko? So, sa 1.2 risk reward ratio, negative $31 ka. Ganun. So, if ever dalawang talo ka lang, so, meron kang 79. Okay, week ending balance. So, at least meron ka ng foresight kung magkano yung mga simulated na daily performance mo. As long as you stick to your plan na 1% risk. Okay? So, dito papasok yung dynamic risk. Kasi dito sa risk management plan, plano mo lang to na 1% yung re-risk mo. Ngayon, punta ka dito sa dynamic risk. Yung 1%, palitan natin to 5,000. So, yung risk mo is 1%. Then, plano mo mag-trade ng 5 beses or maximum 5, no? Ang nilagay ko dito maximum 5 kasi ayaw ko mag-overtrade kayo. So, it's maximum 5. Sample, 3 lang gusto mo, no? Meron kang 3 trades na gusto mo gagawin. So, ilan yung amount na i-risk mo per trade? So, that's risk per trade na 0.3. Okay? 0.33%. So, sa 1.2 risk reward ratio, kayo na din pipili nito. Okay? So, kung sa risk management plan mo, 1.2, lagay mo rin sa dynamic risk mo, 1.2. Diba? 1.2. So, you're gonna be risking 0.33% kasi 3 yung gusto mong trade. Diba? Sa 3 trade na yon, 1.2 yung magiging risk. Then, sample, sa una, talo ka. Like, pre-London. And then, bumawi ka naman ulit. Nanalo ka na naman. And then, pangatlong trade mo, panalo ka. So, you end of the day, 23. So, kung matalo ka man dyan, so, $13 yung naging talo mo. So, what if panalo ka 2 beses? Okay. So, sample, panalo ka una, then loss, then win. Yan. Same pa rin yung results. Okay? Ganun lang. So, kung papalitan mo siya, like, gusto mo 5 trades. So, you're gonna be risking around 0.2. So, sample, matalo ka, so you should lose $10 only. Diba? So, sa pangalawang trade mo, $9 only yung re-risk mo doon. And then, sa pangatlo, pang-apat, saka pang-5, so 11, then, gonna win. So, parang ganun lang, no? Inaano mo lang, tinatansya mo lang. So, the plan,
Kailangan nyo planuhin, 1% risk. Sa dynamic naman, dito ka na kung ilang trades yung gusto mo. So, I recommend 5 maximum trades per day. Okay, so tapos i-ano niya dito sa risk, so 0.2. So, palagay nyo lang lahat, no, example loss. Then 1.2, you should lose around $10. So, alam mo na agad. So, sample $5,000, magkano yung i-risk ko sa isang trade? That's around $10. Okay, what if panalo ako? So that I should win 11 sa sunod, 'di ba? So, ang magandang gawin dyan is like sa trade number 1, $10 yung magiging panalo. Basta ang total mo is 49, no? It's less than the 1% talaga. 49.8 lang yung papatalo mo sa araw na 'yan. So, please do manage your risk, no? Para gano'n. So, sample, gusto mong mag-risk ng maximum dyan 2%. So, magkano yung maximum na ipapatalo mo? Sa around $100 or $99, di ba? So, pag naunang talo mo is 20, so naman 90, 90, 19, or 20 per trade na lang papatalo mo. Madali lang naman. Okay? So, ganun lang. So, from the calibrator, calibrate mo yung win-loss statistics. Like, example, last month, sa 20 trades ko, ganito yung performance. So, lagay mo dyan, then, palit-palitan mo na yung risk and risk-reward ratio. Okay, then sa risk management plan, planuhin mo yung sa Monday, I would be risking 1.2, so 50 lang dapat matalo. Worst case scenario, makalalagay dito sa week na to, ganito yung magiging balance. So make sure you follow your risk management plan, and then the dynamic risk is sample, 4 trades lang ako. Ilan yung i-risk ko per trade? It's around 0.5. So sa risk reward na ratio ko, tapos ganun. So, at least may idea ka na kung magkano yung magiging targets mo. Sample na loss ka sa unang trade, diba? So, $25. Sa second trade, magkano kaya yung TP ko? That's around 29. And magkano kaya yung loss na dapat kong ma-acquire? 24 lang. Okay, so, kailangan 29. Then, sa sunod na trade, kailangan 30 yung magiging panalo mo. So, I hope it made sense, no? Paano siya gamitin. Napakadali lang naman. Parang nagtatansya-tansya ka lang kung paano yung it's not na ito talaga yung gagamitin mo, but it's a guide, no, guide sa'yo to protect your psychology. Kasi the only thing na makontrol natin dito sa forex is the risk. We don't have control over the wins, kung magkano yung aabutin ng TP, or magkano yung magiging uh, profits natin at the end of the week. But one thing for sure is kung matatalo tayo, ito yung kontrolado natin. Hanggang 4-5 lang tama, lang dapat, no? Kung nasa $5,000 account, hanggang 4,500 sa maximum na yun, 'di ba? $500 sa isang linggo, hindi sa isang gabi, 'di ba? So, I hope na ma-manage niyo yung risk nyo. And this March or April, I hope na maging profitable kayo sa linggo na 'yan. And if you do have questions, you can ask me directly dun sa Discord natin, or you can email. Okay? So, I hope na yung risk management planner na to ay nakatulong sa inyo. It's not really matrabaho kasi papalitan mo lang naman, then tatansyahin mo kung magkano yung papatalo mo. Ba? So, wala namang dito i-input. It's like simulating, test mo kung okay lang ba sa'yo yung amount na magi-gain mo, or how do you recover your losses. Pwede mo din nung gamitin yung calibrator na to. So, see you in the next video naman. Ibang ibang topic naman, yung risk management and psychology. So, maybe next week. So, tingnan natin, hindi masyadong busy. Okay, so good luck everyone. Have a profitable week ahead. And protect your account always. No, always manage risk. 2% risk per trade or per day. Okay, surpass your limits, everyone. Bye.